Magandang araw po at welcome po sa aming backyard farm. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga alaga naming hayop dito tsaka mga tanim naming puno, halaman. Bali yung backyard farm nga po pala namin ay may layong 150 meters mula sa highway. Ayan, kaya medyo tago ito. Pasok po tayo. Meron nga din po pala kaming rito, sariling tubig at kuryente. Kahit malayo yung highway. Yan, pagpasok ito yung bahay, pero walang nakatira diyan. Ang nakalagay lang diyan ay mga gamit, mga tools, feeds. Yan, timbangan. Yan, mga timba. Unang papakita sa inyo yung mga kambing. Ayan, ito yung mga kambing namin. Ayan. Ayan. Ayan, puro babae yan, 4. 3 dumalaga, tsaka 1 buntis. Ayan, buntis yung kulay itim na yan. Ito naman yung bagong panganak na kambing. Ayan. Lalaki, naging anak niya. Ayan o. Ayan, maganda yan. Tapos balik tayo dito. Ito naman yung mga puno ng mangga. Ayan, yung mga bunga na. Itong puno na to yung naunang namunga, pero yung ibang kasabayan niya ay medyo nahuli. Ayan, pero magkakaedad lang sila. Ayan, ito bulaklak pa lang, wala pang bunga. Ayan, ang puno ng mangga dito sa bukid namin ay 8 piraso na manggang kalabaw. Ayan. Mga bulaklak pa lang. Tapos dito naman ay ito ang aming fish pond. Ang laman po nito ay hito. Yan. Ngayong buwan po ang harvest po nito, ngayong March. Tapos sa paligid niya ay Madre de Agua. Ayan, favorite yan ng mga kambing tsaka bibe. Mga dahon yan. Ayan. Ayan, ayan, Madre de Agua. Parami dito. Ayan. Nagbebenta nga din po pala ako ng mga Madre de Agua cuttings. Ito po. Ayan. Nakalagay po sila sa mga galon. Ayan, mga plastic container. Binibenta ko lang po yan ng 100 pesos. 4 na piraso. 4 na cuttings na po yun, na malalaki. Ayan. Yan na lang po yung natira. Napakarami po yan dati. Tapos dito ay may mangga pa rin. Ayan, mangga. So ito, ayan, napakaraming bulaklak. Ayan o, napakadami o. Oh. Sana ay magtuloy-tuloy yung bulaklak na yan para paldo. Maganda rin kasi ang kita sa mangga. Tapos ito naman yung mga bibe. Ang nakakulong nga pala dito ay mga pambenta, mga per kilo. Binibenta ko sila ng 200 pesos per kilo, yung mga bibe. Ayan, maliliit pa. Naubos na yung mga pambenta. Ito naman mga nasa labas, ito yung mga breeder ko. Ayan, kasama pa yung mga akay nila. Ayan. Yung ibang bibi ay nag-aabang lang sa ilalim ng kulungan ng kambing. Yung mga nahuhulog na pagkain gaya ng feeds tsaka mais. Ayan, nakaabang sila dyan sa ilalim. Ayan yung mga breeder ko. Pag lumaki yung mga sisiw, pinapasok ko na sila dito hanggang maging pambenta. Yan. Yan yung mga bibe tsaka native na manok. Tapos meron din ako mga sisiw dito. Ayan, ito mga native na sisiw. Tapos meron din dito. Ayan. Ayan.
Mga bagong pisa. Tapos dito naman ay mga bibe. Ayan, oh. Tapos meron ding fish pan dito na maliit. Ayan. May laman din yung hito. Pero maliliit pa. Tapos ito naman yung isang fish pond na walang tubig kasi kakatapos lang namin mag-harvest nung February 18. Yan. Tapos sa palibot niya ay merong mga Madre de Agua na naman. Ayan. Napakarami kong tanim na Madre de Agua dito. Mga 30 pieces siguro. 30 puno. Tapos ayan, may mangga na naman dito. Ayan, ito, napakaraming bulaklak itong isa na to. Ayan, oh. Ayan. Sana ay magtuloy-tuloy at sana hindi masira yung mga bulaklak para maraming makuhang bunga. Ayan, Madre de Agua. Ayan. Ang lote nga po pala namin ay 2,000 square meter. Ayan. Maluwang na po yan para sa isang backyard farm. Ayan, ito mangga uli. Ayan, bunga na, naglabasan na yung bunga, oh. Tapos ayan, mga puno ng nyog o buko. Ayan. Tapos ito nga po pala yung fish pond na isa. Ayan. Ito nga po pala yung pinakauna kong fish pond dito sa backyard farm. 2021 ko po pinagawa itong fish pond na to, pinahukay. Ayan, yan po yung pinakauna kong fish pond kung saan hito talaga ang una kong inalagaan. Pero ngayon po ang laman po nito ay cream dory. Kasi po sa ngayon po ay 4 na po ang fish pond ko. 3 fish pond po doon ay hito. At ito naman yung cream dory. Bali kalahati pa lang po siguro nung lote namin yung nagagamit ko. At napakaluwang pa po nung bakanting lote. At nag-iisip pa kung ano pwedeng ilagay dito. Sa ngayon po ay ginagawa ko pong pastulan ng mga kambing to. Yung bakanting lote na yan. Ayan. Ang lote po namin ay hanggang dun sa may puno na yun. Puno ng sampalok. Sa gilid po ng lote namin ay napakaraming puno ng saging. Ayan. Kaya halos every week po ay nakapag-harvest po kami ng saging dyan. At marami rin umorder ng saging sa amin. Ayan, dito po ay marami din Madre de Agua. Ayan, tsaka malunggay. Ayan, panahon na ng malunggay ngayon dahil ng bunga. Ayan, ito Madre de Agua. Ayan. Ayan. Sa paligid nga po ng bukid namin ay puro damuhan lang siya. Ayan. Ayan, meron ding puno ng langka. Ayan. Ayan, Madre de Agua na naman. Napakaraming Madre de Agua dito kaya di ako naubusan ng pagkain ng kambing. Minsan ay hinahalo ko sila sa darak, pinapakain sa bibe. Ayan, ito mangga na naman. Ayan, oh. Ayan, mangga, bulaklak. Maganda rin po ang kitaan sa pag-backyard farming po. Lalo po kung masipag tayo, mahilig tayo mag-alaga ng hayop. Kumikita na tayo, nag-enjoy pa tayo. Ayan. Sana po ay marami pong mga tao ang mahilig sa pag-backyard farm po, pag-alaga ng hayop o pagkatanim ng mga halaman, puno. Lalo po yung mga kabataan para malihis sila sa mga bisyo. Ayan. Ayan po, napakaraming alaga. Ayan.
Yun lamang po ang aking mga tanim at mga alagang hayop po dito sa aking backyard farm. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat and happy farming!